Susunod mga kababayan, speaking of Digong, no? Speaking of ICC, eto na mga kababayan, na tanggap na po ng pamilyang Duterte, mga kababayan, tanggap na ng pamilyang Duterte ang kapalaran ni Digong kung siya man ay makonvict ng 30 years sa ICC. Tanggap na nila mga kababayan. So sa madaling salita, parang patay na. Parang patay na ang turing nila kay Digong. Pakinggan ninyo mga kababayan ang reaksyon dito sa balita kay Sara Duterte. So, pakinggan niyo po mga kababayan. Duterte family, the Duterte family has lost hope that their patriarch will still be able. May ads lang mga kababayan. Alibaba.com, world-leading B2B e-commerce market. The Duterte family has lost hope that their patriarch will still be able to come home to Davao City. And to give us more details, we have News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Good evening, Bril. So, bakit nasabi ni VP Sara na hindi na sila umaasang makakauwi pa si dating Pangulong Duterte? Ayan narinig ninyo. Sinabi mismo ni Sara Duterte, tanggap na nila at hindi na sila umasang makauwi pa si Digong. Mga bobong DDS. Eto kayo. Eto kayo. Eto. Tanggap na at hindi na umasang makauwi pa si Digong. Yung aking hamon na 1 million. Pusta na 1 million kung makauwi si Digong, makalayang buhay. Binasag na ni Sara. Kaya pala walang kumasang DDS kanina sa 1 million pusta Kasi si Sara mismo umamin na hindi na umasang makauwi at tanggap na nila ang kapalaran ni Digong sa loob ng ICC. Pakinggan natin ang reporter ng News 5. Uli na kung maalala natin nung mga nakaraang interview natin kay Vice President Sara Duterte, kaya niya nasabi na hindi na umano sila umaasa na makakauwi pa dito nga sa Pilipinas, particular sa Davao City, ang kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi nga sunod-sunod itong mga pag-decline ng ICC sa mga request nga ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nung ayan na, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo tama nga ang sabi ni Sara noon. Bakit pa daw uuwi si Digong sa Pilipinas? Kung uuwi siya, magiging Ninoy Aquino 2.0 siya. Matutula daw siya kay Ninoy na pag-uwi, pagbaba, babarilin sa tarmac, parang ganon. Ngayon mga kababayan, ginagamit na ni Sara ang estilo na kapag hindi makauwi si Digong, tatakbo siyang presidente. Actually, ito ikwento ko sa inyo mga kababayan. Actually, nakwento ko na to sa inyo. Si Digong kasi mga kababayan, wala na kasing kwenta yan. Tanggapin nyo mga DDS, wala na kasing kwenta si Digong. Bakit? Si Digong, kahit makakulong man yan ngayon dyan, tapos mamatay man yan dyan, tapos na kasi, nakamit na niya ang pagiging presidente sa Pilipinas, nakamit na ni Digong ang tuktok ng talambuhay niya. Naging presidente na siya. Lahat ng politiko ang gustong makamit o ambisyon sa buhay ay maging presidente. So, naging presidente na si Digong, ano pa bang kailangan ni Digong? Nakakulong si Digong ngayon, walang mawawala sa kanya. Bakit? Kung usaping pera, may nanakaw na siya. Kung usapin naman na pagiging posisyon, nagkaroon na siya ng posisyon. Walang mawawala kay Digong. Mamatay man si Digong o buhay, wala nang kwenta yan. Isa na lang yang mangkanur. Isa na lang yung matandang ukluban. Isa na yung matandang amoy banig. Wala nang kwenta si Digong. Ang kwenta na lang kay Digong ngayon mga kababayan ay gamitin siya ng mga anak niya at sabihin ang mga ganito. pumunta nga sa dahig, ito nga si Vice President Sara Duterte ay nasabi niya na wag na umanong maniwala
dito nga sa International Criminal Court. At kahapon, sa unang araw ng confirmation of charges ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay hindi nanood ito ngang si Vice President Sara Duterte ng hearing kasi nga abala siya sa kanyang mga private meetings kahapon. At ngayon din ay nandito siya sa Iligan City kaninang umaga para mamahagi Namigay ng ng tulong ayuda. doon nga sa mga nasaktan noong nakaraang hagupita ni Bagyong Basyang dito nga sa Northern Mindanao, particular dito sa Iligan City. Ang kanyang opisina ay namahagi ng mga gamit pambahay, mga hygiene kit at ito ngang mga food packs. At sabi ni VP Sara ay baka hindi na din siya makapanood mamaya ng second day ng confirmation of charges sa hearing ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi nga pumunta siya kanina after. Kasi nga mga kababayan, mas mahalaga sa kanya ang pagtakbong presidente. Wala na siyang paki sa tatay niya. Oo, sinabi na nga ni Montulfo yan, ganyan talaga si Sara noon pa. Bastos talaga na anak. Sabi ko nga sa inyo, nung nakulong si Digong, tsaka pa sila nagkaroon ng father and daughter bonding eh. At nagpasalamat pa nga siya kay PBBM. Kung hindi daw dahil kay PBBM, hindi daw magkasundo silang mag-ama. Continue. Event dito nga sa Iligan City ay pumunta na naman siya doon sa Surigao del Sur para mamahagi na naman ng tulong dito nga sa mga nasalanta ng Bagyong Basyang dito sa Mindanao. Pauline. So, Bril, ang sinabi daw ng Vice Presidente, wala na daw siyang feelings or reaction dun sa hearing na nagaganap ngayon sa ICC. Ang gusto daw ni VP Sara ay makita sana personally ang kanyang ama doon sa ICC detention facility. So, after ba ng confirmation of charges hearing, may plano ba ang magkakapatid na Duterte na bisitahin si former President sa K9 Joe, Netherlands? hello po. Ayan na. Tama ka nga dyan, Pulino. Natanong nga natin yan kanina kay Vice President Sara Duterte kung sino nga ang nandoon ngayon sa The Hague, Netherlands para magbantay or magbisita nga dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ngayon nga ay bawal pa ang face-to-face na pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob nga ng ICC habang gumugulo nga itong confirmation of charges sa hearing sa kanyang kaso, itong crimes against humanity. At ayon kay Vice President Sara Duterte, wala pa siyang schedule na sa kanyang nakatakdang pagbalik doon nga sa The Hague. At sabi niya, wala nang schedule. Wala nang si Sara time. Kasi bakit mga kababayan, inaantay na lang kasi nila yan, matigok si Digong. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, wala na. Hindi na sila aasang lalaya dyan. Ang gagawin nila, gagamitin nila si Digong. Kung naalala nga ninyo, sa lapid na ang dila ni Digong, agak-agak na maglakad, tungkod-tungkod na, pinapapunta pa nila ng Hong Kong para dalhin mga kampanya. Ending, yung Duterte niya na senador, dalawa lang napasok, and the rest puro nga. Diba? Kasi mga kababayan, hanggat si Digong umuutot pa, hanggat si Digong ay humihinga pa, kahit amoy banig na, diba? Alam mo, sa totoo lang si Digong hanggat hindi pa yan nabubulok, hanggat nakikita ng tao at meron silang update ng i-update, patuloy ang panggagamit nila kay Digong. Ngayon mga kababayan, walang mawala kay Digong. Pag namatay yan, nakapagnakaw na yan, bilyon-bilyon na ang pera niyan, walang mawala. Pero yung mga sumusunod sa kanya, kailangan gamitin siya. Kasi bakit? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sabi ng isang political analyst, kaya si Sara maagang nagdeklara ng pagtakbong presidente kasi nga ramdam ni Sara na marami daw pong mga supporter ni Digong na umaalis at walang tiwala kay Sara. At mismong si Sara na nga nagsabi na marami daw mga nakapaligid sa tatay niya na hindi siya gusto. Lumabas mismo sa bungangan yan sa interview nung nakaraang araw ni Banat Bay sa SMNI na siya daw mismo naranasan niya na marami daw mga nakapaligid sa tatay niya or mga kilalang personalidad na ayaw sa kanya, ayaw siyang suportahan. Pero ngayon mga kababayan, tumakbo siyang
presidente, nagdeklara siya na ang akala niya ay susuporta pa rin. Wala na mga kababayan. Double time si Sara ngayon. Next umano na pupunta doon sa Dahig kasi rotation silang magkapatid at magkakapamilya. Ang next na pupunta doon sa Dahig para bibisita sa kanilang ama ay si Davao City Mayor Baste Duterte. Pauline. Okay, Bril, may naging payo daw si VP Sara doon sa mga naipangalang indirect co-perpetrator sa ICC na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Ano ba yung Nako. advice ni VP Sara? Ayan na. Bongo, Bato. Tama ka nga dyan, Polino. Hindi na umano nagtaka. Ito ngang si Vice President Sara Duterte na ma-mention or madawit kahapon sa ito nga confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Ma'am Adela, sa hello ICC. po. Ito nga kanilang mga kaalyado na si Senator Bato de la Rosa at ito nga si Senator Bongo. At may ano siya, if ever na madawi talaga sila at may warrant umano na lalabas against the two senators, ang Oo, so ito po yun mga kababayan ha, yung formal na si Sara mismo nagsalita. Kasi dito, nagnanarrate na lang itong reporter ng TV5. So pakinggan natin si Sara. Siya mismo. Siya mismo nagsalita. Layout, color, May ads lang, typography, and visual hierarchy. Generate professional design. Pakinggan natin. Nagpaabot ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa defense team ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa paghahanda at pagpapakita ng kumpiyansa sa confirmation of charges sa ICC. Nakatutok si Rafi Tima. Ayan na. Sa kanyang pagdalaw sa mga binagyo sa Iligan, tinanong si Vice President Sara Duterte kaugnay ng gumugulo ng confirmation of charges ng International Criminal Court o ICC laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Anya, ilang clips pa lang ang napanood niya online. Bago ang hearing ay gusto niya sanang makausap ang ama, pero hindi umano siya pinayagan dumalaw. Nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako kay Attorney Kaufman at sa buong legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa ICC, sa kanilang paghahanda at sa pagpapakita nila ng confidence, kumpiyansa na walang ebidensya na nagpapatunay na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wow, walang ebidensya. Tinadtad nga. Payo naman siya kina Senators Bato de la Rosa at Bongo na ipresenta ng prosekusyon bilang co-perpetrators sa Duterte drug war. Ang pinaka magandang depensa nila at paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na merong alam sa batas ng ICC. sa Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na Ma'am advice. Yulita Fujita, hello Tinawag po. naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na selective justice ang ginagawa ng ICC. Tanong ni Duterte, crime against humanity na pala ang pagsugpo sa kriminalidad sa sariling bayan. Tama naman talaga. Oo. Kasi kung si Digong dito lang yan sa Pilipinas, tuloy-tuloy lang yan eh. So, crimes against humanity talaga ang tulay. Kaya nasugpo itong krimen ni Digong na libo-libo ang patay. 'Di ba? Oh. So, continue. Kahit ayaw magpatuloy ang confirmation of charges, sa Pilipinas na nananatiling malinaw na ang soberenya ay hindi na kailangan ng confirmation para sa GMA Integrated News. Yun po yun mga kababayan. Tanggap na ng mga Duterte ang kapalaran ni Digong kung anuman ang resulta dito sa kanyang confirmation of charges, no, confirmation charges niya, ay alam na po nila mga kababayan, hindi na talaga makalaya si Digong. Alam nyo ba ang batas sa Europe? Itong ICC na tinatawag nating crimes against humanity, wala po itong piyansa. So kapag napatunayan at na-convict ka, reklusyon perpetua, habang buhay na pagkakulong po yan, mga kababayan. Sa Europe rules yan. Law ng Europa. So, tatanggapin na talaga nila. So, ang mangyari dyan, ang gagawin ni Sara, gagawin niyang tulay, no? Gagawin niyang scapegoat or stepping stone itong pagkakulong ng tatay niya. So,
Parang kumbaga ano to mangyayari dito na nakulong tapos mamatay. O idadahilan nila na tatakbo kami kasi kawawa ang pamilya namin, kawawa yung tatay ko, pinag-initan yung pamilya namin, pinag-initan yung tatay ko, ganyan-ganyan. So gagamitin nila yan. Hanggang si Digong ay humihinga pa, kahit amoy tae naman ang bunganga niya, ay gagamitin talaga yan nila, mga kababayan. So yun po yun tanggap na ng mga DDS ang kapalaran ni Digong.